Mommy, look! Nahanap ko na po si Daddy. Hindi ka ba masaya? Halos hindi naman makapaniwala si Evie sa pinagsasasabi ng anak. Kaya naman, tawang-tawa na lang siya. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Dahil hindi naman ganun kabilis ang proseso sa eroplano, hinayaan muna ni Evie ang anak na kausapin ng ibang tao. Wala naman siyang nakikitang masama pero isa lamang ang tanging paulit-ulit na kinakausap ng kanyang anak. Ang lalaking panay din naman ang sagot dito. Papayag ka po bang maging garapatan ng isang aso? Curious lang po. Tanong ni Chacha. Kahit ang ibang nasa pila hindi naman napigilang mapangiti sa inosenteng tanong ni Chacha, habang si William naman ay hindi naman napigilang matawa at tumango. Oo naman, basta ikaw rin. Sagot naman ni William. Masakit sa ulo ang checking of ticket and so on and so forth. Pero dahilan sa usapan at sa simpleng tanong ni Chacha ay magiliw na naghihintay ang mga tao. Ganun po ba? Parang ayoko naman po maging garapata kasi ang pangarap ko po ay maging ibon. Mahilig po ba kayo sa ibon? Not quite, but I somehow like them. Do you like cats? Yes po, may gusto po akong pusa. Pero mommy don't like it kasi too risky daw for me. Why? Kasi po I have asthma. Pero it's fine po as long as mommy's with me. Ano bang name mo? Kuryosang tanong naman ni Chacha pero agad na nahila ni Evie ang anak at pinagsabihan. Anak, hindi tamang basta-basta ka nalang nakikipag-usap sa kung sinong tao. Isa pa, hindi mo siya kilala. Paano kung may magawa kang mali? Or may gawin siya sa'yo hindi maganda? Hindi rin magandang panay yung pangungulit mo sa kanya, okay? Agad na tumango naman si Chacha sa sinabi ni Eve. Hindi naman lubos na kilala ni Evie sa mukha si William. Basta ang tanging alam lamang niya ay may isang gabi na ibang lalaki ang kasama niya sa kama. Hindi niya tinuring na gawa sa kasalanan si Chacha dahil hindi naman talaga kasalanan si Chacha kung hindi biyaya sa kanya. Mommy, look! Nahanap ko na po si Daddy. Hindi ka ba masaya? Hindi naman makapaniwala si Evie sa pinagsabi ng anak niya. Kaya naman ay natawa siya ng natawa. Napipiko naman si Chacha pero hindi pa rin tumitigil si Chacha sa pangungulit at pamimilit na nahanap niya na raw ang kanyang daddy. Anak, hindi naman hamak na mas poging daddy mo dyan. Tara sa loob. Tigilan mo nga munang panggugulo kay Manong. Natatawa pa rin na hinawakan na ni Evie ang anak at naglakad na. Sa kabilang banda naman ay si William na kahit naaalala si Evie ay hindi pa rin makapaniwala na Manong ang itinawag nito sa kanya. Saglit pa muna siyang tumayo para mag-restroom para tignan ang sarili sa salamin. Hindi naman siya mukhang kaya nagtataka siya na sa daming pwedeng itawag sa kanya, ay Manong pa talaga? Pagkabalik ni William sa kanyang pwesto ay muli na naman siyang hinarap ni Chacha na may hawak na itong paper flower. Daddy, gusto niyo po? Anak, Chacha, you cannot just call him Daddy dahil lang sa gusto mo o dahil lang sa parehas kayong may nodal sa braso. Are we clear? Pero gusto ko po siyang maging daddy. Pagpupumilit ni Chacha, tanging buntong hininga na lamang ang nagawa ni Evie. No, it's fine. She can call me daddy whenever she wants. Wika naman ni William. Iba kasi ang dating kay William kapag narinig niyang tinatawag siya na daddy ni Chacha, parang na-overwhelm siya na, ewan. Sorry talaga Manong ang kulit kasi ng anak ko pasensya na talaga. Wika pa ni Evie at saglit lang na tumitig at ibinalik ang atensyon sa cellphone. Bahagya pang nakakunot ang noon ni Evie. Daddy, dito ka din pala nakaupo. Chacha anak, bakit mo na naman tinawag siyang daddy? Bahala ka, magagalit yun si Manong. Hindi tamang tinatawag mo siya ng daddy, lalo pa hindi mo naman talaga siya daddy. At hindi ka naman niya anak. Natahimik naman bigla si Chacha. Hanggang sa may dumaang flight attendant at nag-offer ng food. Sorry miss, but can I have something without peanuts? Sabi pa ni William. Daddy, alam niyo po ba na allergy din ako sa peanuts? Diba mommy? Naiilang naman si Evie sa pagginagawa ni Chacha, kaya bahagyan niyang tinapik ito at sinabing mag-behave.
Pero mukhang imposible dahil napaka-agresibo naman ni Chacha at panay pang pasubo nito ng pagkain kay William. Here, have a drink. Baka naman mabulunan ka. Daddy, bawal po ako sa soft drinks. Dapat po no sugar or zero sugar will do po. Agad naman napalingan si William at hindi makapaniwalang pinagmasdan ng bata at nabalik ng tingin niya kay Evie. Oo nga, tandang-tanda niya pang may nangyari sa kanilang dalawa. Kaya naman hindi maialis sa isip ni William ang itsura ni Chacha, ang anak ni Evie. Hanggang sa nakababa na sila ng eroplano, lumapit si William sa kanya at nag-offer ito ng ride pero agad na umiling si Evie at sinabing okay lang siya. Dahil hindi naman sinabi ni Evie na nanganak na siya at meron na siyang Chacha sa buhay niya, ay agad naman niyang inihabili ng anak sa kalapit na kaibigan na hindi rin tumanggi. Baliw ka talaga. Ano? Habang buhay mong itatago si Chacha? Hindi ko naman siya itatago, Emma. Ang sa akin nang ayoko makilala nila si Chacha. Ayokong pati si Chacha madamay sa kawalangyaan nilang lahat. Kung kaya ko namang ilayo si Chacha sa kanila, gagawin ko. Lalo na kung alam ko naman na yun ang makakabuti kay Chacha. Sa akin na muna si Chacha, basta mag-iingat ka sa inyo. Kung kailangan mo naman ng tulong, magsabi ka lang. Alam mo naman na I'm just a call away. Wika pa ni Emma, ang kaibigan ni Evie noon pa man. Maraming salamat talaga, Emma. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ayaan mo, babawi din ako sa'yo. Gusto ko lang makita kung anong kalagayan ni Daddy. Si Tito? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam eh. Basta na lang tumawag sila sa akin tapos pinagmamadali akong umuwi. Siguro kasi hindi na nila ako mahanap kaya ganon, pero kung ano man ang mangyari kay Daddy, sana okay lang siya. Ewan ko ba? Alam ko namang hindi kami okay nung umalis ako pero wala eh. Daddy ko siya. Naging maayos naman ba ang pag-alis mo? Ay oo nga pala. Hindi ka nagsabi kay Tito basta ka na lang pala umalis. Tumigil ka na nga Emma, nakakainis ka na. Wika ni Evie at sabay naman sila nagtawanan. Dahil sa okay na ang lahat ay agad naman na umalis si Evie at dumiretso na sa dati nilang bahay. Ang itsura nito ay halos walang pinagbago, kahit na siguro ang ugali ng mga nauna. Akala ni Evie ay lubos na may sakit. Halos 50-50 na lamang ang buhay ng kanyang ama. Kaya medyo nagulat si Evie na makita ang ama na diretso naman pala nakakatayo. Only to find out na teknik lamang iyon ng kanyang ama para siya ay umuwi. Dad? Evie! Mabuti naman ay umuwi ka na. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala nang nalaman kong naglayas ka. Hindi ako makapaniwala na nakauwi ka na. Naglayas? Hindi ba't kayo naman na may gusto na umalis ako, Dad? I heard you. I heard the both of you. Ano ba sinasabi mo? That night na nawala ka, nag-iwan ka ng note na hindi mo na masikmurang kasamaan ng tita mo sa bahay. Na hindi mo gustong ugali niya kaya umalis ka. At mas lalong wala kang pake sa kung ano man ang isipin namin. Nangungunot naman ang noon ni Evie sa narinig. Ang layo ng sulat sa sinasabi ng kanyang ama sa sulat na iniwan niya sa loob ng kwarto. Anong sinasabi niyo, Dad? Oo, nag-iwan ako ng papel pero hindi naman yan ang laman nun eh. Narinig ko kayong pinag-uusapan yung ilalayo ako. Para hindi na kayo mahirapan, kaya nagkusa na ako. Tapos malalaman ko na ganito. Anak, Evie, hayaan mo na lang at tapos na rin naman yun. Bilang bawi na rin sa pamamahiya ng dati mong nagawa sa dapat magiging asawa mo. Andito ang anak ng isa ko pang kaibigan para ipagkasundo kayo ng kasal. Engagement party. Bahagyang napausod pa ang paa ni Evie sa narinig. Hindi naman makapaniwala si Evie sa narinig. Dad, ano to? Anong engagement party? Akala ko ba may sakit ka? Akala ko kung ano nangyari sa inyo tapos eto lang? Eto lang yung dahilan kaya pinipilit niyo ako umuwi? Bahagya namang naglakad papalapit kay Evie ang kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Iniwan niya ang anak niya kay Emma. May padasal-dasal pa nga siyang nalalaman kanina para sa kalagayan ng ama niya. Only to find out na sabotahe palang lahat. Na malayo sa inaakala niya ang madatatan niya. Kailangan natin ng suporta, Evie. Babagsak ang kumpanya kung patuloy kang magmamatigas.
Oh, nasa na sila Cecilia? Nasaan si tita? Di ba magkasama kayo dito? Huwag mo namang sabihin hinayaan mo silang gawin lahat ng gusto nila. Tapos ako ang sasalo ng mga pagkukulang nila? Nak, buntis si Cecilia. Kailangan niya ng pahinga. Yung iba man namang mga kapatid, hindi ko naman tunay na anak para mapilit ko sila. Hindi na mapigilan pa ni Evie na tumawa ng malakas sa narinig sa ama. Kung sana lamang ay nabubuhay pa ang kanyang ina, ay baka sabay silang tumatawa ngayon. Ako, Dad, tinanong mo ba ako kung kamusta na ako? Tinanong mo ba ako kung kaya ko ba yung gusto mo? Tinanong mo ba ako ni isang beses kung gusto ko ba yung pinagsasasabi mo? Huwag kang ang bastos, Evie. Biglang singit naman ang kinakasama ng ama niya out of nowhere. Wala akong pakialam sa inyo, lalo na sa'yo. Eh sino ka ba? Kung hindi namatay si Mama, you will remain a mistress ni Dad. Sigaw pabalik pa ni Evie. Huwag kang bastos sa tita mo, Evie. Saway naman ang dad ni Evie, pero wala namang pakialam si Evie. Gusto niya nang sumabog. Gusto niya nang sabihin lahat ng hinanakit niya sa buhay. Dad, alam mo namang from the start ayokong papalitan mo si Mama. Pero ano magagawa ko kung meron ka ng iba? Kahit nga nandyan pa si Mama eh. Ano magagawa ko kung kahit umiyak ako ng dugo sa harapan mo? Walang magbabago. Maagap na sinalo ng kanyang ama ang bawat paghampas niya. Hinawakan ng ama ni Evie ang kanyang braso para kumalma. Kaya naman nating idaan to sa maayos na usapan, Evie. Ano ba nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka bang iba? Tama na, Dad. Tumigil ka na, please. Ang hirap-hirap kasing umakto kung nag-aalala ka sa akin pero hindi ko naman nakikita sa mata mo na nag-aalala ka. Niloloko mo lang ang sarili mo, Dad. I better go. May naghihintay sa akin mas importante sa inyo. Pero akmang aalis na sana si Evie nang hawakan siya sa may palapulsuhan ng kanyang ama. Hindi na sa pagiging masama pero natutuwa si Evie sa tono ng kanyang ama. Nasanay kasi siyang maotoridad ng tono kaya marinig lang ang boses nitong tila nagmamakaawa ay tila bago talaga siya. This is business matters, Evie. Isa na sa alang-alang na ng iba mong kapatid ang kanilang buhay para sa ginagawa mong kasalanan. Tapos itong simpleng paghingi ko ng pabor sa'yo, hindi mo mapagbigyan? Kapatid? Sino kapatid? I never had any sibling dahil nag-iisa lang akong anak ng nanay ko. Sigaw pa ni Evie at agad na malakas na umiyak si Evie dahil sa galit na nabubuo sa kanyang puso. Agad na nakatanggap si Evie ng malakas na sampal galing sa kanyang ama. Hindi naman inaasahan ni Evie na pagbubuhatan siya ng kamay ng kanyang ama. Samantala, ang huli nilang pagkikita ay ang pagtakol nito sa kanya. Ipapakasal niyo ako sa taong hindi ko mahal? Ipapakasal niyo ako sa ganung itsura para sa pera? Okay ka lang, Dad? Wala na akong pakialam sa pananaw mo. Ikaw ang nagdungis sa pangalan ng pamilyang to. Kaya ikaw rin mismo ang maglinis. Napaka-imposible mo naman, Dad. Sigaw pa ni Evie, pero sarado na ang isip ng kanyang ama. Whether you like it or not, ipapakasal kita. Sigaw naman ng daddy ni Evie at iniwan siya mag-isa sa sala at saka kung saan pumunta habang si Evie naman ay hindi makapaniwala sa nalaman. Bigla tuloy nagsisi si Evie na umuwi pa siya at magpakita. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Matutuloy kaya ang pinaplano ng daddy ni Evie na ipagawa sa kanya na ipagkasundo sa anak ng kanyang business partner? May magagawa pa kaya ang dalaga para takasan ang planong iyon ng kanyang ama? At sino naman kaya ang lalaking ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!